Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Naku po, Senador Robin, nakakahiya. Nagkalat na naman sa Senado. Attorney May at Senador Cheese, napaamin si Ortonio, nilaglag ang vice-presidente. At baho ni BP Sara, lalong nabunyag. Abay grabe naman po kasi, umiral na naman po ang mga payaso sa Senado. Imbis na matuwa tayo, abay nakakadismaya at nakakagalit dahil sa muling pagtatanggol ni Senador Robin Padilla sa kanyang amo. Sa halip kasi na magtanong at maghanap ng linaw, saan ba napunta ang pondo ng bayan? Abay abala si Padilla sa pagiging feeling profesor, feeling historian at feeling abogado ni BP Sara. At Attorney May at Senador Cheese, na corner si Ortonio, nilaglag ang kanyang amo na vice-presidente. Naku, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, paki-like muna ang ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ito ang hindi matanggap na mga Maka-Duterte, lalo na itong mga DDS senators, matapos nilaglag ni Ortonio ang kanyang amo na siya lang ang nakakaalam sa kung saan nga ba napunta ang confidential funds. Pakinggan po natin to. Saglit lang po ito. Kanina, sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw, as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. Nako, What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. hindi. If you know, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, to answer, Your Honor. the counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes, it's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason Then- I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat. But prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat the question, the Defense Counsel would Totoo. all of a sudden invoke another ground for objection. Allow me, counsels. Yan. Base sa testimonya mo, Ginoong Ortonio, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yun? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito niliquidate. Would you know that? Based on what I have read Na testimonya news, niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir. As the security officer, I would So assume sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, as head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam, at si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. That would be all for redirect, Your Honor. O di ba mga kaibigan, napakasimple, napakahusay ng pagkakahulma ng tanong ni Attorney May at ni Senador Cheese Escudero. Malinaw po mga kaibigan, ang vice-presidente ang nakakaalam kung saan napunta ang pondo ng bayan. Si Lopez, si Ortonio,
top officials ng OBP parehong walang alam. Si Gina Acosta na dating SDO, wala ding alam mga kaibigan kung saan napunta ang confidential funds. Dahil dito mga kaibigan, malinaw sa mismong mga testigo na ang lahat ng utos at pagkukontrol mga kaibigan ukol sa confidential funds ay nagmula at nagtapos lamang kay Sara Duterte. Malinaw po yan. Kaya nga mga kaibigan itong katulad ni Robin Padilla na feeling lawyer ni Sara Duterte, abay ipinipilit pa din mga kaibigan yung naratibo niya. Pilit binabaluktot yung katotohanan kahit magmukha na siyang tanga at payaso sa harap ng Senado. Pakinggan po natin to. Na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ayan mga kaibigan tandaan nyo po mga kaibigan, malinaw po ang tanong ni Robin. Ano daw ang importansya, kahalagahan sa paggamit ng mga alias na to, tulad ng mga nabanggit niya. Okay, tandaan po natin yan Ito po ang sagot ni Attorney May. Ang alias po, anong kahalagahan? First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Di ba mga kaibigan, huling-huli sinagot mga kaibigan. At may paliwanag pa itong si Attorney May. Natural lang po mga kaibigan yung sagot ni Attorney May dito ay may connection pa din sa impeachment trial at sa rules ng COA. Di po ba? Pwede kang gumamit ng alias pero dapat nakalagay pa din ang tunay na pagkakakilanlan ng mga taong ito sa likod ng kanilang alias. Pero mga kaibigan, napansin nyo? Biglang binago yung tanong. Biglang narinig nyo po ba yung mga alias na to? Kanina ang tanong mga kaibigan, ano ang kahalagahan? Nung sinagot mga kaibigan, wag daw magpaliwanag. Anong sabi mga kaibigan? Narinig nyo po ba yung mga alias na to? Binago mga kaibigan. Bang klase talaga to? some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit Historian? po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na Ay, akala ko nagbulgar Robin. sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong kakobra, kaagila, kalawin, katigre, kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly Lahat speaking, po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Joseph last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that Correct. was never raised Hindi po by pwedeng the- maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
To be candid, Your Honor, Oh, I'm not sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was, Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. Grabe mga kaibigan, no? Halatang halata, nag-aabogado kay Sara Duterte. Bakit ang binabanatan niya at kinu-question niya ng kung ano-anong walang kwentang tanong ang prosecutor? Di ba mga kaibigan? Pinipilit niya yung regarding sa alias. Tsaka ang tindi talaga mga kaibigan itong si Senador Bobin, no? May pahabol pang irap, oh. Kita niyo mga kaibigan? Ang yabang ng estilo, eh. Parang naghahamon lang mga kaibigan sa kanto, eh, no? Alam naman po ng lahat, importante ang paggamit ng alias sa usapin ng confidential funds. Lalo na sa pagkuha ng mga impormasyon ng mga agents, wala pong problema dyan para sa kanilang seguridad. Alam po ng lahat yan. Ang may problema kasi mga kaibigan, itong katulad ni Robin Padilla. Hindi po issue dito ang paggamit ng alias. Hindi po issue yan sa prosecutors at kahit sa defense lawyers, mga kaibigan, hindi po problema yan eh. Ang problema dito, yung amo nila na si Sara Duterte. Kung tama ba ang paggamit ng confidential funds. Yun po yun. Yun ang pinakapunto ng lahat. Buti na lang mga kaibigan, pinitik ni Senador Bam itong si Senador Robin. At syempre, pinagbigyan na makasagot itong si Attorney May. Tuloy po natin to. There was no question posed or poised, Attorney May. Senator Judge Aquino, thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Ayan na. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense, either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before Okay, this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta. In her Yes. testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. Yes, Senator. O, di ba mga kaibigan, malinaw po ha. Pahiya. Oh, itong si Robin Padilla. Siya lang naman po kasi yung bukod tangi, no? Na pinoproblema yung mga alias na yan. Wala pong issue sa paggamit ng alias. Malinaw po yan. Ang issue dito, nagamit ba ng tama ang confidential funds? Yun lang naman po yun eh. Pero mga kaibigan, sa tulad nga po ni Robin Padilla, na ang kapal talaga mga kaibigan at ang tigas ng muka, talagang hihirit pa mga kaibigan. O ito, humirit pa. Ay nako talaga. Judge Padilla, you may Opo. proceed. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshall Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I cannot really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige.
si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin na nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund noong panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si Senator, former Senator Angara, na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. At sa tingin lang po niyo, kung meron siya, sabi niyo po kasi kanina, Nakakabobo mga kaibigan, no? Yung tanong talaga dito ni Senador Robin. Sabi niya, sa palagay niyo po. Di ba? Hypothetical question mga kaibigan. Yan yung tanong ni Robin eh. Oh, sa palagay niyo. Kumbaga, kunwari, ganito, ganyan. Kaya malamang mga kaibigan, ang isasagot dyan ni Attorney May, speculative. Di ba? Pero hindi daw pwede. Nakakahiya talaga itong si Robin Padilla mga kaibigan. Number 1 senador ka. Oo. Sumasagot lang si Attorney May base sa tanong mo. Hypothetical yung tanong mo eh. So malamang, speculative yung isasagot sa'yo. Tapos hindi pwede. Ang gusto mo, oo, hindi lang. Ay, nako talaga mga kaibigan, oo. sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang Sa naman po yun, palagay. yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. Malamang, So, kinda. tropa mo yan. Eh. Yes. Tama ba yung aking diction? Kinda. Salamat po. Salamat po. Alam niyo po mga kaibigan, kung ganito yung logic ni Robin Padilla, talagang bagsak mga kaibigan eh. Yung lohika na ginagamit. 'Di ba? Tulad nito, yung logic niya na kung meron lang sanang confidential funds ang DepEd ngayon, abay na iwasan sana ang shooting incident sa mga paaralan. Yan yung gusto niyang palabasin mga kaibigan. Yan yung angulo na gusto niyang tumbukin eh. So paano yan? Yung AFP, yung PNP, NBI, yung mga security agencies natin na may confidential funds. So bakit may krimen pa din? Bakit patuloy pa din may mga nangyayaring krimen sa kabila ng bilyong-bilyong intelligence at confidential funds? At mga kaibigan, no, para lang sa kaalaman po nating lahat. Nung panahon po ni Sara Duterte, bilang DepEd Secretary at meron po siyang confidential funds, abay meron pa din pong shooting incident sa mga paaralan. Totoo po yan. Tulad na lamang nito mga kaibigan, pwede nyo pong i-check yung mga articles ng tulad ng Vera Files. Andyan po yung mga report mga kaibigan tungkol sa school killings sa panahon po ni Sara Duterte. At yung panahon ng kanyang ama mga kaibigan. Nandyan po lahat. At isa pa mga kaibigan, wag po tayo magpapaloko. Oo, sa mga pinapakalat nilang naratibo tulad ni Robin Padilla. Na parang nung panahon ni Sara Duterte, dahil may confidential funds siya, wala daw hong nangyaring mga ganitong issue. Kapal ng mukha ninyo. Ano kayo? Kayo lang yung may internet? Ang tunay na problema dito mga kaibigan, kung tama ba talaga yung paggamit sa pera ng taong bayan? Saan napunta? Yun po yung gusto nating malaman dito eh. Hindi yung kung ano-ano na tinatanong ni Robin Padilla tungkol sa mga alias, di ba? Yung mga tanong niya na walang kwenta. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.